Simulan natin dito mga idol, matapos nga matalo ang Los Angeles Lakers sa naging Game 4 nila kontra sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Isang tsansa na lang, last game na lamang sa Game 5 at kapag ka natalo pa ang Lakers, laglag na sila sa finals. Well, kung bago ka lang sa ating channel, bago natin pag-usapan niya, huwag niyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alam ko isa ka rin sa nakapansin sa ginagawang sistema ngayon ng Los Angeles Lakers, especially nito nga pong si Coach JJ Redick. Paulit-ulit ang kanyang sistema na ginagamit mga kaibigan, lalo na nung nagsimula yung playoffs. Nakita naman natin yung starting five hindi talaga yung nagbago. Bukod dyan mga kaibigan, sobrang ibinababad ni JJ Redick ang kanyang mga player. Usually, pagdating ng second half, sa third and sa fourth quarter ng game, talagang sagad na sagad sa oras. Ito nga pong si LeBron James, lalong-lalo na yan, si Luka Doncic, si Austin Reeves, ito nga pong si Rui Hachimura at si Dorian Finney-Smith. Napansin din natin na parang pabenta yung nagiging laban nga po o sistema or lineup na ginagawa ni JJ Redick. Paano ko nasabi mga kaibigan? Napansin nyo ba? Lagi pa rin nasa starting 5 etong si Jackson Hayes. Pero inilalabas din paglipas lamang ng ilang minuto. Hindi pa nag-iinit si Jackson Hayes, inilalabas o agad ito nga pong si Coach JJ Redick. So marami ngayon na nagsasabi na talaga ang problema ng Lakers ay nasa coach. Small ball line na pa rin ang ginagamit at kung napansin niyo, meron naman mga legit na sentro noon ng Los Angeles Lakers. Si Trey Jemison, Christian Coloco, pero inalis nitong si JJ Redick at iniwan ang mga hindi naman maaasahan na big man tulad na lamang po ni Maxi Kleber na nasa injury list pa rin at si Alex Len. Marami ding nakapansin mga kaibigan, etong si JJ Redick hindi na pinagtanggol doon nga po sa Game 4 ng Los Angeles Lakers, kahit nga po napafoul na etong Minnesota. Kahit pinafoul lang Lakers, hindi na tinatawagan. Usually dapat ang head coach ng Lakers o sino mang head coach yan nagre-react agad kapag kaganyan ng sitwasyon, Parang hinahayaan na lang ni JJ Redick. So ang sinasabi ng karamihan dito, talagang dapat palitan na etong head coach na si JJ Redick ng panibagong coach, which is magbabago ang sistema ng Lakers. Bukod dyan mga kaibigan, alam naman natin, nasa bench po ang susi ng Lakers para sa kanilang pagkapanalo. Sino ba ang sinasabi ko dyan? Pansinin nyo na lang mga kaibigan. Dalton Knecht hindi man lang ginagamit o binibigyan ng minuto. Si Gabe Vincent nabibigyan man ng minuto pero saglitan lamang at hindi rin nagagamit sa mga crucial at intense game. Ang nangyayaring malinaw dito mga kaibigan sa Lakers, parang ang player nila nasa 5 o 6 lang kasi doon lang umiikot. Usually parang 5 lang talaga. Dahil yung last game ang tataas ng mga minuto ni LeBron, si Rui Hachimura, si Austin Reeves, si Luka Doncic. Kapag ka napagod yan, pagdating ng second half, wala nang energy yan. Kaya nga marami nagsasabi na dapat nga daw palitan ng medyo bata-batang player yung medyo may edad na pagdating ng second half. Dahil siyempre pagod na yan yung mga rebound na dapat nakukuha pa, napupunta sa kalaban. Turnover, yan din ang isang dahilan na nakikita natin dito. Madalas ang Lakers matakaw sa turnover at mga errors. Imbis na sa kanila ng bola, nakukuha pa ng kalaban. Napansin nyo mga kaibigan, nung Game 2 or Game 3 na sobrang galit na galit itong JJ Redick dahil nga lamang na ang Lakers, naabutan pa sila nito nga pong Minnesota Timberwolves. Parang doon natin nakita na nawala ng gana itong si JJ Redick na maging head coach nga po ng Lakers, dahil kahit ano daw ang gawin niyang sistema, ganun pa rin, natatalo pa rin. Pero number 1 na nakita natin dito mga kaibigan, alam nyo, yung pinaka sistema ni JJ Redick ang problema. Kung hindi siya gagamit pa ulit-ulit ng small ball lineup, magbabago at hindi mababasa ng kalaban ng sistema. Pero kung yun at yun lang din ang gagamitin ng mga player, nito nga po si Coach JJ Redick, umuulit lamang yung senaryo sa nagiging pagkatalo nila. Napapansin nyo ba mga kaibigan, kapag nananalo ang Lakers, kaunti lang o maliit lang puntos ito nga pong Minnesota Timberwolves, hindi man lang umaabot ng hundreds. Pero kapag nananalo naman ng Minnesota, nasa hundreds po ang scoring nila. Ibig sabihin ng problema talaga mga kaibigan ng Lakers nasa mga player. Kasi ang Minnesota Timberwolves, nakakapag-adjust sila. Depende sa nagiging sitwasyon, At yung sistema nila, talaga nagkakaroon ng maayos na rotasyon. Nakakapaglaro lahat.
unlike ho sa Los Angeles Lakers, bangko yung ibang mga player ng Lakers na alam naman natin may bubuga at maaasahan. Dati pa siya winarningan, dati pa siya sinabihan, o dati pa nagre-request itong si LeBron James at Luka Doncic na magdagdag ng legit na sentro o big man. Wala namang ginagawang aksyon itong si Coach JJ Redick, and usually siya dapat talagang umaaksyon sa mga ganitong sitwasyon. Christian Coloco na dapat kasama sa lineup dito sa playoffs, hindi naman niya pinaglaban, no? Bagkos tinanggal pa nga, no, na out pa nga. Sinasabi ng iba wala naman daw full contract, pero madali na yung gawan ng paraan po mga kaibigan. At eto na, once na matalo ang Lakers sa game 5, wala na, no? Wala nang chance magkampiyon, wala nang chance sa finals, at sa Boracay na sila pupunta. Mga kaibigan, para sa akin, kung magsusunod-sunod ng pagkapanalo ng Lakers sa Game 5, Game 6 at abutin man ng Game 7, may chance pa sila. So dapat maging maingat itong si Coach JJ Redick dahil nga alam na ng Minnesota Timberwolves ang kahinaan ng Lakers sa paglalaro, no? Alam nyo mga kaibigan, kapag hindi pa rin nagbago sa Game 5 ang sistema ni Coach JJ Redick, eto na, papalitan na siya ng panibagong head coach, which is alam naman natin, yun ang kailangan ngayon ng Lakers. Yan muna ang update natin, and please huwag yung kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.